from time to time, sinasali ko na to para mamili. Marami ko kayong tanim na tricantara. Diyan po sa baba. Tanim ka rin ng maraming malunggay. Opo, nandun po sa harap yung tinanim ko na kwan. Parang ang sarap kainin. Kusa na pong mag-permit dyan, Sir Warren. Opo. So, ito po yung kwan. Nagawa Ito na yung 3 days na-permit. ago. Ilan days na po to, sir? 3 days ago. 3 days. Opo. Yung amoy niya parang pickled. Oh, Yung okay. parang sweet Parang and sour. Na Rice wine. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Agribusiness Connect is in its 3rd year. Join us on August 8, 2026 at Elements at Centris. Agribusiness Connect Year 3 is co-presented by Bayer. We would like to thank our major sponsors: Tate Aqua Feeds, Greenland Bio-Organic Fertilizer, All Certified Equipment Trading Corporation, Agridome Solutions Corporation, MVP Fresh Farms, Bulacan Dragon Fruit Depot, Don Ricardo's Lechon House, Sanadu Max Power, AgriMap, Amo, Ako'y Magsasakang Organiko, Adinso, and Iritech, Sugarcane and Beyond, Don Benitos. Transfer it. See you at Agribusiness Connect Year 3. Register now. Dito, Dad. Dito sa mo ba? Palit lang po si Engineer Bad, yung wife. Hello po. Sherry. Sir Buddy. Pasensya at kagagaling lang namin sa Banawe, kaya Banawe. oo, naki-wake. Kaya yun, kadadating lang namin. Yes, sir. Good afternoon. Yeah, siya po yung ating partner sir, na si Engineer Warren. Dito pa rin ho tayo sa Ifugao. Sir, anong town po ito? The same? Nasa Lamot pa rin Lamot tayo pa na rin. town, sir. At kasama pa rin natin si Doc Sinan at saka Sir Alfred ng DOSTP card at saka si Sir Jax from Ifugao State U at si Sir Warren. Ano rin sir, from Ifugao State U din kayo. Pero at the same time, adapter kayo ng technology. Okay, sir. Ano naman po ang kaibahan ng kwento natin dito? Sir Buddy, yung si Sir Engineer Warren, actually siya ay ag-eng by profession. Siya ay isang professor sa Ifugao State University. And siya yung isa sa mga adapter natin dito sa Muscovy Duck. Maganda na nandito din tayo para makita yung kakaibang practice niya din dito. Yung paano niya integrate yung kanyang feeding system. Paano ba yun, Doc? Binigyan niyo sila ng leeway to mag-practice ng sarili nilang sistema? Parang ganun ho ba? Yes, Sir Buddy. Doon nakasaad pa rin sa ating material transfer agreement. Ang talagang strict lang po tayo na inaano doon is yung hindi nila hahaluan ng ibang variety or breeds ng duck, yung ating binigay na ducks. Pero in terms of doon sa feeding management, open po na gawin nila yung nakikita na appropriate dito sa kanilang farm. Okay, so ipapakita ngayon ni Sir Warren. Magde-demo tayo paano gagawin yung kanyang feeds at sistema, paano siya nagpapakain ng kanyang Muscovy duck.
So, we have here, ito po yung shredder natin. Nabili lang po sa Lazada. Oh, talaga sir? Opo. Kaya pawis na pawis tayo kasi Rinesh pa yata ni Sir Warren yung pag-harvest ng ingredients. kararating namin galing Banawe. So we have here ito yung tricantera. Okay. Is-shred na lang po natin. At dadagdagan din natin ng malunggay. Oh. Oo. Malunggay leaves po. Opo. Kasi pag may malunggay, hindi na namin hinahaluan ng soya meal. Kasi more nutritious, I think, yung Ang malunggay. And mas mataas yung CP content. Yung kasing sa feeding, Opo. nung nag-training kami ng Muscovy duck sa IFSU, kina Doc Sinan at kay Sir Alfred, tinuro nila na one of the most important thing is yung nutrition ng pagkain. Andito na yung breeding eh. So, breed na nila. So, second is the nutrition. And pag i-reduce mo yung feed cost, mag-i-increase yung income. Kaya every Saturday po, gumagawa ako ng feed for next week. So, bali fine-ferment ko siya ng 1 week. For 1 week na po Opo. yung gagawin nyo. Every week Opo. gagawa for 1 week consumption. Opo. So, ito po yung Madre de Agua plus marunggay and yung fish meal at saka corn meal. Cornmeal. Yeah. Okay. Pero pag walang corn meal, yung fine grits at saka corn bran, Pwede rin. 50-50 mini-mix. So, ito po, bali, dalawang pass po ito. Safe ba yan, Sir Warren? Oh? Safe? Safe ba yan? Kailangan po may tusok na kwan. Paano po yung proportion ng... Meron po yung kwan namin. Meron siya. Okay. Pino, ano po? Iuulit po. Ulitin pa. Oo. Sharp yung blade kasi hindi durog yung ano eh. Yung fish red so hindi siya durog. From time to time, sinasali ko na to para mamimix. Marami ko kayong tanim na tricantera. Diyan po sa baba, sir. Nagtanim mo talaga kayo. Pero may time din po na masyadong marami yung pinapakain ko. Humihingi ako sa IPSU. Kinukulang pa. Marami yung tanim sa IPSU. Doon din ako kumuha ng planting materials ko. Oh, I see. Tanim ka rin ng maraming malunggay. Opo. Nandun po sa harap yung tinanim ko na kwan. Kaya kumukuha ako kanina nung dumating kayo. Oh. Doxinan, dahil sariling gawa ng feed, gaano kalaki ang natatranslate ito into income or natipid? Yeah. Normally, ang ating feeds sa livestock production would constitute about 60 to 70% Percent ng cost. ng cost to produce. Cost. Tapos, pag mag-incorporate tayo ng forages, lalo na ginagawa ni Sir Warren, so pwede na marireduce natin yung cost ng feed by about 40%. 40%. Kasi kung yung kanyang formulation
quality ng forage na ginagamit. Because you can use 40 to 60% of the total mixed ration na forage. Tapos, the rest, yung sabi niya, the corn bran, corn meal, nagdadagdag din pala siya ng fish meal just to augment the protein. Pero, yung ibang mga partners natin, wala na silang malalagay na fish meal. Pero, piniferment nila yung kakain. Kasi in the process of the fermentation, meron yung mga bacteria na tumutubo, di ba? So yung bacterial protein ang mag-augment. So ito na po yung second pass. I think ano na ito, improved version na siya ng shredder. Kasi if you can see, hindi durog-durog yung nahiwa talaga yung forage. Tsaka hindi siya masyadong maingay. Opo, hindi maingay. At portable. Yeah. At nasa Shopee. Lazada. Nasa Lazada. Pero bumili po ako ng yung blade niya. Ayun. okay. Kaya pala. Matalas yung blade kasi hindi durog yung... Ayun. So, saan nyo binili yung blade, sir? Sa Shopee din po. Oh, okay. Pali ito po. Kasi yung nabili is yung cross lang na pan. Pero bumili ako ng 6 blade na ito. Six blade. Engineer kasi, kaya alam. Yung capacity po ng isang drum is 60 kilos. 60 kilos. Opo. But, tatlong beses po akong nagmi-mix for the 60 kilos. So, bali, 20. So, we have here yung kilohan. Kikuluhin. Opo. So, bali sa 20 kilos po, 7 kilos dito, 8 kilos sa corn, sa Okay. corn meal, plus 1.5 kilo dito sa fish meal. Okay. Tapos, yung 0.5 na Molasses. molasses, plus 3 kilos na 60.5 rice bran. So, bali 20. Yan yung composition. Opo. Pero yung tricanthera and malunggay, ano yung proportion nun? Konti lang yung malunggay po, no? Opo. Kasi hindi rin pwedeng, Super dami. opo, yung marunggay. Okay. So, So, 6 sana ito is abot sana ng 7.5 kasi half kilo tong timba Oh, okay. lang. Kinulang tayo. Magbabawas na lang. O, yung ratio, bawasan na lang. Sige po. So, bali ito. Tapos, kasi kung minsan, ginagamit ko na yung tapo. Ito, para inaalam ko na kung ilan Ilan yung kilo niyan? ilan ang kwan nito. So, mostly, pag 9 kilos is 12 na ganito. Pero babawas tayo, siguro 8 na lang. Pwede naman yung counting estimate, yung malapit doon sa ideal, sir. Opo. Kasi kung minsan hindi, basta near to the truth. Hindi naman siya gano'n ka-stricto. Anong ingredients po ulit yan, sir? Cornmeal po. Cornmeal. So yung corn na minil siya, giniling Opo. siya. Hinammer meal po. Hinammer meal. Opo. Pero mostly, wala masyadong nagbebenta dito sa Lamot, So saan kayo nabili niyan? sa Sulano po. Malapit lang ba Solano rito? Malayo rin. 30 minutes po. Malapit lang pala. Okay.
Parang ang sarap kainin. Ang ganda ng dilaw niya. Tapos, fish meal po. Fish meal. Anong itsura ng fish meal, sir? Pakita nga natin. Mukhang sawdust. Saan naman po nabibili ang fish meal? Sa Solano din po. Sa Solano rin po. Sa mga agricultural store din, sir? Very specific po kasi sa may Sadecor. Kaya mukhang sawdust. Kaya sawdust kasi yung pang-adulterate na ng fish meal. Grabe, mga mandalo ko. Pag madaya talaga na ano. Yan. Tapos nilalagyan din natin ng sesical. Ano po yan? NDE. Bali, calcium, Calcium, vitamin. vitamins and minerals po. Kasi walang nabibili na premix dito, kaya ito na lang ang ginagamit namin. So in effect talagang gumawa ka ng sarili mong feeds. Opo. Nag-feed formulation ka. Dahil nga po dito napilitan akong nagbasa doon sa biotechnology of feeds and feedings. So ito po ina-absorb niya yung moisture po, no? Opo. Kasi sa Muscovy, mas mataas yung metabolizable energy niya Okay. as compared to free-range chicken. Okay. Kaya mas marami yung mais na nilalagay natin. Pag intended for native chicken, magbabago ka ng mix. Pero the same ingredients po ba? Sa native chicken naman is meron yung ferment ko na corn. Iba rin. Tapos dinadagdagan ko na lang ng feeds na commercial. Pero pag free range naman pag nakagala lang sila dyan, okay lang na damihan yung mais kasi sila naman ang naghahanap ng protein. So, Maraming insekto dyan. Ubus ang insekto dito sa lugar niyo. Yan yung source of protein. kaya Sabado po, pag walang ginagawa talaga, the whole day na ganito. Pag day yung of farming talaga, Opo. sir. Sir Warren. Pero pag may lakad katulad pag nagninong-ninang ka ng kasal, oh. meron naman po yung CTO. CTO. Oo, yung Compensatory time off. oo. Leave yun. Sa, Okay. like, kung nag-overtime ka, wala namang bayad yung overtime. Offset. So, offset. Offset. So hindi wellness. Pag ganito naman ang trabaho mo, pag tignan mo kanina, pawis na pawis. Kasi yung feeding ko pala is once a day lang. Oh, okay. So yung requirements ng pagkain nila, nilalagay ko na lang. lahat na. Opo. Bahala na silang mag-budget doon sa pagkainan nila. Kasi Hindi po ito yung ad libitum. Iba pa. pag kung ano lang po yung Pag kakainin paano nila. yan? Pag naubos na niya, tanghali pa lang, Yun po, pag Saturday, ino-observe ko din yung feeding ko nila. Kasi pag lumalaki, dapat Taas ka rin, dadagdagan. taas ka rin. Oo. Kaya pag hindi pa tanghali ubos, nagdadagdag ako. dagdag na. So ito is yung half kilo na ito, tinatansya ko na lang. So pag baguhan, i-measure talaga. Opo. Pero pag lagi mo nang ginagawa, more or less, alam mo na yung tamang proportion. Nararamdaman mo na yun. Sir Warren, saan kayo nakakabili ng molasses? Sa munisipyo po, maganda po sa munisipyo kasi subsidized. So, bali 20 pesos per kilo nito. Okay. Kaya yung 30 kilos is 600.
Plus galon pa. Okay. Kaya ayun po yung mga galon natin. Galing ah. Mabuti at ano. Bakit anong program ng ano? Isa Ng lamot na- organic corn po. Ay, okay. Kinakaibigan ko yung mau doon. Kaya sinasalin nila ako sa Beneficiaries nila. program nila ng Lamot Organic Practitioners. Sir Buddy, yung Mau Lamut din, LG Lamut, partner din po natin dito sa project na ito. So, tuloy-tuloy naman pa rin ang mga partnerships natin. So, kaya nagtutulungan po talaga dito. Yes po. Right now po, sila din yung bumili sa akin ng Muscovy duck. Yung hens. Okay. Kailangan kasi nila ng 480 hens na dispersal program. Ilan po na ibigay nyo? 100 plus pa lang po. Okay. Hindi natin mahindian yung yung mga gustong bumili kaagad. Kaya konti pa yung naibigay sa Maulamot. Bukod doon sa Mau, may yung mga private po, mga Opo. individuals na umaawit din. Pag na-mix na yung molasses at saka cornmeal, saka mo siya idagdag sa forage. Hindi pa. Try mo nga, sir. Kasi baka mas mapapabilis yung ano. Yung I-mix na. i-mix muna kaagad. Yung molasses, doon mo muna i-mix sa cornmeal o sa rice bran. Tapos yun, kasi konti pa yung volume noon eh. So, mas ma-mix mo siya ng husto. Tapos, saka mo siya idadagdag doon sa forage. Para mas mapapabilis yung ano, yung mix. Yun nga. Nagbubuo-buo kasi yung ano, Opo. yung molasses. Eh kung malaking volume na yung ano, so ang hirap niyang ano, durugin. So yung linalagay po ngayon ay ito po sir yung... Vitamin mineral. Sesical ADE po. Okay. Ang purpose niyan sir ay... So, parang sa premix niya for yung calcium, vitamins at saka minerals. Okay. Dito sa Lamot, meron na kayong tatlo ng... We started 3 and then may mga interested pa po na mga willing na partners. And yung si Mau nga ano sila para maibigay din sa mga partners nila na Dispersals farmers. nila. So, ang ginawa din namin, na-invite din kami ni Engineer Warren to talk with the farmers para na basic training ng management, yung breeding para maiwasan pa rin natin yung sinasabi nga natin na inbreeding sa mga farmers. So, dadami pa po, Sir Buddy, in the future. Sir Warren, itong huling linigay mo, ano naman po yan? Asin po, sir. Salt. Opo. May specific na klaseng salt? Wala naman. Basta Wala salt naman lang. So, balik ganito po. Ilalagay po for 7 days. So, Kusa na pong mapipermit dyan, Sir Warren? opo. Pag i-compute ko po to lahat, bali parang 18 pesos per kilo. Ang cost. Opo. So, ang laki pong tipid nito kasi 30 plus na yung ano. 30, Yung commercial feeds, ilan po per kilo? 32 po yung starter, 32. saka 30 yung grower. Okay. Ito is 18. halos 18. So, ganito po. I-cover na lang po siya. So, ito po yung nagawa Ito na ng yung 3 days na-permit. Ilan days na po to, sir? 3 days ago. 3 days. Opo. Nagbago ba yung amoy? Pagkuan po, aamuin kung
yung mabango. Mabango ba ngayon? Hindi pa yan, 3 days pa lang eh. Opo. Wala pa. Mga 7 days talaga natin 7 days, makita, opo. Sir Warren, ano? Yung ano yan, sir, yung amoy niya parang pickled. Oh, Yung okay. parang sweet Parang and sour. Na Rice wine na But ito na yung ipapakain ninyo. opo. Hindi na kayo inaabot ng 1 week. 3 days pa lang pinapakain na. Hindi. Hindi. Ngayon lang ako ulit nag-mix kasi gawa ng summer. Yung sa summer kasi na hindi na... Walang dahon. Oo. Walang dahon. Opo. Kaya nung last po, ang pinapakain ko na lang is commercial plus yung fermented na corn. Ito naman. Opo. Bali, 3 days siya na dapat na ferment para ma-soften yung kwan niya. whole grain ito, sir? Corn grits po. Grits na. Opo. Patingin po itsura, sir. Bali, Yun yung... dapat din pag kwan is mabango siya. Yung parang wine talaga. Oo. Paano po ang ingredients niya? Water lang, sir? Water lang po. Nagkukwan siya ng yung bacterial activity plus nasosoften siya. At least na kukwan yung gut health. Yung, Parang probiotic na rin. Opo, at the same time. dinadagdag ko to sa commercial kasi based doon sa nabasa ko is kailangan dagdagan konti ng mais yung Commercial. commercial. Kasi So, sa anong proportion ng commercial at saka dito? yung ginagamit ko kasi is yung starter kasi at least mas mataas yung CP, dinadagdagan ko na lang ng mais. Kaya bali 3/4 itong mais. Okay. Ay 1/3. 1/3. 1/3. 3/4. 2/3 naman 2/3. yung commercial. At least nare-reduce ko pa rin yung feed cost. Kasi yun naman yung pinakakuan natin yung feed cost plus pricing ng live weight. Yun doon makikita yung income. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.